ng pagkakataon. Totoo po niyan mga kapatid, kami ho mga pastor, napakahirap din po sa amin iwan ang aming simbahan. No, at hindi po madali sa amin. Pero ang Panginoon naman po ay nag-provide ng speaker. At isa din po sa mga naging estudyante po namin nung pong 1997. At ngayon po ay ginagamit po sa lugar po ng General Trias, ang pastor po ng Logos Bible Baptist Mission, Pastor Reggie Mandarin. Siya po yung aming magiging tagapagsalita ngayong umaga. Okay, salamat po sa bawat isa. Brother, nakita na naman po tayo. Salamat po. Blessing po kayo. Makita po namin ang bawat kaedad at bawat kapatid sa Panginoon. Minsan nakachat po namin si Pastor Recto, pero hindi naman ganun katagal, hindi ganun katagal ng aming chatting. So, I think uwi na po yata ang inyong pastor ng September 18. No, 16 yata, less than 18 ang dating. So, ano yun, nakakamiss ng mga pastor na gano'n. Ano ho? At tayo po mga members dito, alam natin na yun po yung ating pinakahihintay na makapiling po natin ang mag-asawa, ang pastor, na kung saan ay kasama ang Ma'am Cecil. So, ngayong umaga, tayo po ay dadako po sa ating Sunday School hanggang 10 o'clock po tayo. Kung meron po kayong merong gustong magtanong, pwede naman po. Tatapusin natin ng 10 para makapag-prepare po tayo sa ating morning worship service. So, lahat po tayo ay dumako po sa ating pong pag-aaral sa 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Okay, amen mga kapatid. Atin pong basahin dito ang ilang mga talata. Hindi na tayo tatayo. At mamaya na lang po natin gagawin po yung pagbasa ng salita ng Panginoon na nakatayo. Okay? Sabi po dito, 2 Peter chapter 3 verse number 18. 3:18, 2 Peter. Okay, chapter 3 verse number 18. The Bible says, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever." Amen. Okay, ating pag-aaralan po ngayon, growing from Christian immaturity. Dahil ito naman ay Sunday School, pag-aaralan po natin. Maybe meron po akong gustong kausapin, maybe hindi naman lahat. Ilan sa inyo, o siguro baka wala, lahat tayo narito ay matured by the grace of God. Kung hindi naman po doon sa mga baguhan, ay ako po ay mangungusap po sa inyo. Okay? At tayo po lahat ay manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po ang inyo pong lingkod, abang lingkod. Sino ako, Panginoon, para itayo sa harapan ng inyo pong mga anak? Isang pribilehiyo po sa akin na magamit mo muli dito sa iglesia. Kung saan ay pinagkatiwalaan mo ang iyong lingkod upang sabihin ang inyong kalooban sa umaga pong ito. Palayan mo po kami, ang bawat makikinig ay inyong kapuspusin ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong lingkod. Kailangan ko, Panginoon, makalangit ng kaalaman. Ang lahat pong ito, Panginoon, ay binibigay namin sa inyo ang kapurihan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Okay. So ating pong pag-aaralan po ngayong sa ating Sunday School, growing from Christian immaturity. No. Alam niyo, ang topic pong ito ay sasabihin kong napapanahon. No, napapanahon sa amin, sa maraming iglesia. At ilan po mga ating bibigyan pansin at sa ating sasalarawan, mga kapatid, na kung saan ang isa pong dahilan ng tinatawag na spiritual decay ay yung pong kulang ho tayo ng panahon sa Diyos. No ho. At marami tayong panahon sa mundo.
Marami po mga manggagawa ay busy sa kingdom of God, pero hindi busy sa King of King. Ano ho? At marami po mga mananampalataya, yan po ang mga dahilan na hindi po kami exempted. No ho? Actually, ang tinuturo ng Panginoon po sa atin, yung tayo po maging matatag, that your faith, sabi doon, may be perfect. No ho? At yung ating pong mga alam na kahadlangan ay ating pong alamin at kayo naman nakakaalam kung ano yung ating pong mga weaknesses. Alam, lagi may opposite eh. No ho? Kung ako'y may kalakasan, ako'y meron din kahinaan. Tama po ba si Pastor? Kung kayo may mga kahinaan, meron din kayong kalakasan. And even Samson, alam natin, si David, at ilang pang mga prophets and kings, and even ang mga apostles ng ating Panginoong Hesus. Kung titignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang paglagong Kristiyano o Christian growth is necessary. Whether you like it or not, Romans 1:17, ang sabi doon sa dulo, the just shall live by faith. Takbuhin po natin from faith to faith. We are saved by faith, so we are moving by faith, at magtatapos po tayo sa paglilingkod natin dito, yung pananampalataya. Tayo po yung naniniwala, ang inilatag ng Panginoon po sa atin ay hindi naman talaga madali. Pero hindi naman mahirap. Sabi natin, may hirap. Ang kasaysayan ng Kristyanismo, sabi nga, Christianity is not a religion. Christianity is life. Buhay, kinakailangan may paglago bilang isang mananampalataya. No, at tayo bilang sa Panginoon. Alam ninyo, yung sinasabi ng Biblia, bago po yung glorification, kailangan mauna po yung tinatawag na justification. We are justified by faith according Romans chapter 5, verse number 1. Tayo inaring ganap sa magitan ng ating pananampalataya at tayo may kapayapaan sa Diyos. No ho, kaya yung ating pong pagkakilala kay Kristo, ay automatically, tumanggap tayo kay Jesus, tayo ay saved. Amen? Ang tunay na saved, ang kasunod ng paglago. Tumanggap ka na sa Panginoon, ang kasunod po noon ay yung tinatawag na pagbabago, change life. Diba? Yung definition ng repentance, alam po natin, yung totally pagtalikod. Okay? Paglayo, pagtalikod sa kasalanan. Kaya tayo mga kapatid, mapalad po tayo, save tayo forever. Okay? Kahit ikaw po ay mag-backslide, sure na sure ka sa sarili mong save ka, mamatay ka sa backsliding stage, alam natin na save tayo. Okay? Pero hindi lisensya, yung tayo save at tayo po pwede na mag-backslide at pupunta naman pala din tayo ng langit. So hindi po. Actually, yung justification, ang kaligtasan, walang proseso yan. Automatiko yan, pag kayo tumanggap sa Panginoon, save kayo. Ligtas kayo. Yan ang pangako ng Panginoon sa napakaraming talata. Andiyan ang John 3:16, John 3:36, John 1:12, 1 John chapter 5, verse 10, 11, and 12. Nandiyan po napakaraming talata na kung saan ang isang tunay na mananampalataya ay papuntang langit. Alam niyo yung mga tumanggap sa Panginoon, ay dadaan po tayo po sa tinatawag na sanctification. Being holy. Sabi po doon, kayo ay iniwalay. Pag sinabi yung nating sanctification means to set apart. Nagiging banal ang isang bagay pag yan ay ibinigay sa Panginoon. Itong mga flowers na ito, marami po tayong mga kasabay na bumili, pero ginamit po kung saan-saan. Pero po ito ay inaring ganap. Okay? Ito po ay pinaging banal. Ganon din ang buhay na isang mananampalataya, kapatid. No ho, ang ating pong pagkakilala sa Panginoon ay dapat lumago. Kaya po yung word na sanctification means to set apart, ay ito po yung sinasabi po ni Apostle Pablo. Sabi po doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your bodies as what? As a living sacrifice. Amen. Holy. Alam niyo mga kapatid, yung word holy,
Hindi lang po yung inuugma doon sa yung mga martir na namatay, ginawa nilang saint. Of course, sa lahat po tumagal sa Panginoon ay saint. No? Christian. Amen? Holy. Pinaging banal, pinaging ganap ng Panginoon. Ibinukod para sa service. Tayo po yung makasalanan at binukod ng Panginoon para sa isang banal at mahalagang gawain. Kaya hanggang tayo narito mga kapatid, nasa procedure po tayo. Magkakasala, magkakamali, tayo po ay minsan mayroong ups and down, at tayo minsan madalas makita natin, bakit ako nangihina? No? Pero madalas naman tayo po ay masigasig at masipag sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga po yung pong sanctification, ito po ay hindi overnight. Ang paglago, hindi isang mensahe. Amen? Ang paglago, hindi isang gabi. Kahit basahin mo ang buong Bible mo sa isang araw, hindi po nahulugang malago ka na. I've been for 28 years sa ministry, sa pastoring po, I've been for 24 years bilang pastor. Pero sa ministry po, nasa 28 years by the grace of God. Pero marami pa akong gustong malaman. No, marami akong gustong matutunan. Hanggang ngayon, ako po ay under repair. Under construction. So lahat po tayo ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating Diyos. Amen? Kaya nais kung lubos na maunawaan natin, yung sinabi ni Pablo sa Romans 12 verse number 2, sabi nun, be not conformed to this world, but be ye transformed. Huwag tayo makiayon sa sanglibutan, kundi magbago tayo. No? Tayo tinatawag na metamorphosis, ba tawag doon? Para maging isang fully butterfly, kailangan ikaw ay dumaan sa procedure. Ang isang butterfly, ang buhay niya ay 38 days lang. Pero yung procedure niya, makita mo isang araw, lilipad siya ng mataas, mga kapatid. Pero galing lang siya doon sa uod. Ang isang Kristiyano, ganun din. No, may paglago tayo someday. Isang araw, makikita natin yung ina-admire mo na song leader, tatayo ka, awit ka na rin isang araw, magsasong lead ka na rin. Isang araw na ina-admire mo na maging speaker, maging preacher ka. Sa araw makikita mo yan na yung kahit yung umaawit po dito, nangangarap ako isang araw. Kasi mga kapatid, yung sinasabi po ni Apostle Pablo, ang bawat mananampalataya, kung titignan po natin no, sa liwanag ng salita ng Diyos, tignan po ninyo dun sa Hebrews chapter 5. Okay? Hebrews chapter 5. Babasahin ko lang po sa inyo, mga kapatid, tutulungan po tayo by the grace of God ngayong umaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 5, reading verse number 11. Okay, reading verse number 11. Hebrews chapter 5. Ano po ang sabi po dito? Okay, what are the qualities? Alam niyo po, tayo pong lahat ay rooted dapat and grounded. Ayan sabi ng Colossians 2 verse 7. Nang tanggapin natin si Jesus, tayo po ay mga ugat. No? We're rooted and grounded in love. Tingnan po ninyo, sabi dito, are you there? Amen. Okay, verse 11, of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. For when for the time you ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. What are the qualities para tayo magiging isang duwending Kristiyano? Bansot, bonsai Christian, yung slow to learn. Okay, are you with me? Slow to learn.
Sabi rito, we have much to say about this. Diba? But it's hard to explain. But you are slow to learn. Ano yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:14? Maliwanag po doon. Ang isang tao, pinakita dito yung natural man. Siguro, nire-review na lang po natin. Kung meron po pastor recto, ang pastor recto pa, marami pong naituro sa inyo. Amen? Siguro, review. Slow to learn. Ang sabi po ng Biblia, ang kalagayan dito ng tao, yung natural man, hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. No? Meron tinatawag na carnal man and spiritual man. Okay, there are three kinds of Christian or people. Natural man, carnal man, and spiritual man. Here, makita natin dito, the man without the spirit does not accept the things. Oh, alam yung mayroon talaga mga tao na bulag sa sa gawain ng Panginoon. Ano ba nanghirap maging bulag? Nanghirap maging blind. No? Merong isang tao hinamo na bulag eh. Pahuhulaan sa kanya, ano itsura ng elepante? Oh, sabi niya, hulaan mo, ano ba ang itsura ng elepante? Actually, 4 po sila eh. Lahat sila blind. Mga bulag. Sabi nung isa, nawakan niya yung dito ng elepante. Sabi niya, eto, sabi nung bulag, ano to, trompeta to. No? Trumpet to. No? Okay? Sabi naman ng isa, nawakan yung pinaka, ng elepante, yung pinaka taas. Sabi niya, ito, matibay na pader. No? Alam niyo mga kapatid, isa inawakan niya yung pinaka ng elephant. Ito, malaking pamaypay. Okay? Ano yung sinasabi natin? Mahirap maging bulag. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Ang diablo, si Satanas, binulag niya ang isipan ng tao upang huwag lumiwanag ang ebanghelyo ni Kristo. Doon po sa mga talatang nauna, kung ang ebanghelyo ay natatalokbungan pa, ay walang kaligtasan ang tao. Binulag ng diablo. Okay? Yung God po doon ay ginamit po yung small letter G. Maliit na titik G. Small letter G, hindi po yan si Jesus o hindi po yan ay Diyos, kundi po yan ay si Satan, the God of this world. Noho, itong mundo pong ito, bulag na bulag ang mga tao. Walang nakita kundi po mga bagay na malapit, mga bagay na temporal. Yan po yung nakikita ng maraming tao. Kaya sabi doon sa mga talatang ito, yung natural man, hindi nila naunawaan kung ano. No? Kaya mga tao sa church, dito lang ho kayo sasaya. Amen? Dito kayo lalago. Dito tayo mag-uusap. Dito kayo mag-fellowship. Baguhin nyo ng bahay, katakot-takot ng mga haraping challenge at mga hamon muli ng buhay. Subalit pag nasa simbahan po tayo, di ba? Nagkakaroon ng kapayapaan ang ating at bulsa. Amen? Hindi tayo mahirap magbigay sa Panginoon. Anyway, hindi giving ang ating tuturo. Amen? Kapayapaan. Dahil iba talaga kapag ang tao nasa Diyos. Di ba? Kayo, bro, kailan kayo na-save? Kailan ka na-save, kapatid? Kayo naka-red. Kailan nyo tinanggap ang Panginoon? Bisita po kayo? Bisita po kayo? Okay, first time visitor. Second time. Okay. Kung mamamatay ka, pupunta ka ba sa langit? Opo. Ako, salamat po. Meron nag-witness sa kanya. Okay. Nabaptize ka na? Nalubog ka na sa tubig? Hindi pa. Okay, hindi pa. Salvation before baptism. Tama, no, mga kapatid? Susunod po noon, paglago na. Ang tao, 3 S, sabi nga, di ba? Opo, ano pa? Tatayo, and then, uuwi. Ganun lang ang tao eh.
Aawit, upo, aawit, uuwi. Parang rhyme, no? Upo, aawit, uuwi. Uupo, aawit, uuwi. Ganon ang tao sa simbahan. Ang tunay na paglago ay yung pong umupo, nakikinig, natututo, ginagawa ang gusto ng Panginoon at lumalago. Yung taong pinatawad, kahit yung taong babae, yung babae, nangalo niya. Ano sabi ng Panginoon? Huwag ka nang magkasala. Pinatawad na siya. Yung Samaritan woman, diba? Nilinis ng Panginoon ang kanyang pagkatao. Pinamalita niya sa maraming tao. May procedure. Di ba? Ano sinasabi ng Biblia? Ang isang tao na nasa Panginoon, ito ang kailangan niya. Okay, hindi lang po yung slow to learn, but lack of interest. Lack of interest. Mga kapatid, marami sa mga churches, and even kami, we have 17 nights sa aming evangelistic revival prayer nights. Alam niyo mo, yung 17 nights na yun, may na-save na more than numbers. I think mga 150. No. Pero na-baptize po 12. Meron pa sana mga susunod sa bautismo. Pinigilan lang ng magulang. Pero yung 12 na na-baptize, ang nananatili po ngayon, at least 5. Ano kaya sasabihin ni brother? Kayo po mga teacher, ang pupurol naman ng mga utak ng mga taong ito. Para hindi makaunawa ng salita ng Diyos. Diba sa salitang ganon, parang wala sila masyadong aral. Ay mga kapatid, ang salita ng Diyos, mabisa. Sa ikatututo, tinutuwid tayo sa ating mga kamalian at yan po yung ginagamit ng Diyos para maging perfect tayo. Pag sinabing perfect, means stable. Completely. Hindi po sabi, hindi ka na magkakasala. Yan yung sinabi that your faith, sabi doon, kailangan samahan mo ng patience. Mga mabubuting gawa. Kaya nga po, meron sinabi po doon, yung lack of interest, ayaw na ayaw ito ng marami. Sabi nga, no pain, no gain. Di ba? Brad, mapalad na tayo pag nakakapag-exercise tayo. Punta ka ng gym. Anong reason? Bakit ka nag-workout? Alisin ang toxic sa katawan. Medyo magpalabas ng konting, ano yan? Abs. No? Pag may abs ka na, huwag kang maging may abs, di ba? Abs, okay? Para makilaki konti yung bicep, tricep mo. What we call that, workout. Yung kaligtasan mo dapat, yung workout mo. I-exercise mo yung faith mo, and then, para makita mo isang araw, ay, iba na talaga ako. No? Katulad po natin, mga kalalakihan, hilig natin ng jogging, basketball, diba? May reason. Para sa family ko. Alam nyo, kaya po ako minsan once a week, 2 times a week, nasa gym ako kasi para sa family ko. Dahil bawal akong magkasakit. Pag ako magkasakit, wala na pong masyadong tatrabaho sa amin. Actually, ako po ay full-time husband. Nangiti yung isang kapatid. Kayo ba'y full-time husband? Pastor, alam ko yung full-time sa wife lang. Plain housewife. Full-time husband ako. Full-time pastor. Full-time father. Kailangan laging maging malakas. Kailangan isanay ko yung sarili ko sa mga darating ng hamon ng buhay. Pag mahina ang pastor, mahina ang kapatid, kawawa po yung mga susunod sa atin. Lack of interest. Hindi pa tapos yung Sunday school, may humihikab na. Ang rule sa church, kapatid, pag 3 hikab nakita ni Pastor Datur, yung nakinig, 3 hikab, ibig sabihin ng pastor, tapos na po yung preaching nyo. No? Tapos na ang mensahe. Kaya pag 2 na ho yung hikab ng kapatid, yun na yung relo ko Ang warning na yon.
patapos na yung oras ko. Okay? Lack of interest, wala kayong walang kahalagaan sa inyo pagdating sa salita ng Diyos. Actually, kung mag-pray ka lang sa pagkain, kinakahiya mo pa. Kung ikaw naman ay mananampalataya, tungkulin natin manalangin. Pastor, nagpe-pray ako 3 times a day. Okay? Before breakfast, before lunch, before dinner. 3 times a day ako nagpe-pray. Okay? Lack of interest. Kasi bakit? Alam naman natin na prayer, isa sa pinakamahirap gawin ng isang mananampalataya. Lack of commitment. Kapag may commitment tayo sa church, busy tayo sa gawain, at least ang devil, hindi niya gagawing isang kuta itong isip mo. For me, busy means, yung B stand for busy. Yung U means under. Yung S, Satan. Yung Y, yoke. Busy, under, Satan, yoke. Kaya ito mga kapatid, lagi pagka walang laman ng isip natin, lagi ang gusto ng diablo, tapunan yan. Tutulungan ka pa ng diablo para bumagsak. Pero kung willing ka, maglingkod sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos na i-lift up. Amen? O hindi, walang mangyayari sa atin. That is lack of interest. Lack of commitment, lack of acceptance of God's truth. Kasama na rin mga kapatid, yung pong hindi na ho natuto. Stubbornness, yung matigas, wala siyang kahalagaan sa kanya ang mga gawain ng Panginoon. So nakita natin dito, yung unang-una, yung pangalawa, yung undeveloped. Ano yung undeveloped? Okay, kwento ko po sa inyo, pagka-graduate ko ng high school, tuloy na po ako sa seminaryo. Kaya maga po akong nag-mission, 1985, nag-mission na po ako sa San Narciso, Quezon. Ako po ay 18 years old nung panahong yon. 1987, ako ay napunta ng Marikina at doon po ako ay nakapag-asawa. Nagpasor ako, binata, that was 1989 sa Balayan, Batangas. Pagdating na ng 1995, dito po ako tinalaga ng Panginoon sa Kawit, Cavite. Pasig. Sa Kawit, Cavite. Tinalaga ako ng Panginoon. So, mag-20 years na po kami sa Cavite. Alam niyo, kung tinitignan ho natin, yung nilagay ng Panginoon sa atin, ang mahaganda po dito, malaman ninyo yung calling, yung panawagan. Kung minsan, ang naging problema ng bawat mananampalataya, na imbis na tayo po ay yung mauna, gusto natin lagi tayong nagpapahuli. Amen? Ito yung time. Yung panahon na hindi na kailangan sabihin sa inyo ang maraming bagay and hard to be uttered, seeing you are dull. Sa iba, yung dull o dull of hearing. Ano yung sabihin ng dull of hearing? Ha? Okay. Yun daw pa sa yung manikang tenga. Hindi ho, dull of hearing. Ano yung dull of hearing? Nagsipurol sa pakikinig. Marami pa sanang guys sabihin sa atin. Sinabi ni sulat ni Apostol Pablo, marami pa akong gustong ituro sa inyo, but when for the time you ought to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. Para mga anak, sawayin mo, ginto. Ganyan yung mga naging anak natin. Naglaki yan sa simbahan yan. Hinto yan. Talikod mo, ayan na naman. Ganun yan eh. Ganun yung mga bata kahit sa bahay. Diba? Sometimes mga members, yung babe in Christ, like you, brother, kay baby kay Kristo, kailangan mo ng gatas
as a babe, amen? Kailangan mo ng Word of God, kailangan kang hele, turuan, kailangan kang gabayan. Pero darating ang panahon, hindi na gatas ang kailangan mo. Pagdating ng panahon, kailangan mo ay karne. Meat, not milk. Bakit may mga tao hindi bumabalik? At kahit yung matagal ng member, yung ibang pastor, iniwan ng mga tagal ng member. Bakit? Kasi hindi kaya yung mensahe. Amen? Meat, matigas. Hard. Marami po kami naging bisita, hindi ko alam. Sa tuwing ako mapipreach, nagtataka ko, ba't di bumabalik? Kasi banat ako ng banat ng sugal. Banat ako ng banat ng bisyo. Yung pala man nagiging bisita minsan nasa unahan, akala nila, alam ko yung buhay nila. Pero yun yung sinasabi ng Biblia. No? Ayaw nila ng ganon. No? Dapat paso pag-ibig, pagmamahal ng Diyos ang ituro. Yun ang kailangan ng mga babe in Christ. Iheheli mo muna, alagaan. Kaya yung iba sa atin, pinamamasihan pa sila. Binibigyan ng pamasahe para makauwi at makapunta. Babes in Christ. Pero kung matagal ng Christian, I like you, brother. Kung ikaw naman ay 40 years old na, para kang baby, nagde-daddy ka pa, ang pangit tignan. Tama? Tama, pangit tignan. Marami pang gusto sabihin si Pablo, pero sabi dito, kalabisan na. Baka magalit kayo sa akin. Dapat ngayon nagtuturo na kayo. Dapat ngayon maawit na kayo. Dapat nakita ng Panginoon yung paglago ninyo sa gawain ng Diyos. Amen. Hindi ka na yung hinihila pa. No? Sa linggo na lang, parang linggong-linggo, ang hirap-hirap mong tumayo para gumising at maghanda. Pero pag yung araw ng Lunes, tatakot ka sa boss mong malate. Kung malilate ako, baka hindi ako ma-promote. Kaya ganun eh. Malilate ako, baka matanggal ako sa trabaho. Subalit pag linggo, hindi natatakot. Actually, may mga members sa church hindi takot sa pastor. Pag ginagawa ho ng mga tao yan, hindi ho sila natatakot sa Diyos. Amen, mga kapatid? Okay, nandiyan pa ba kayo? Amen? Okay, ano po yung characteristic para makita natin of the undeveloped Christian? Lack of development, control of self. Yan. Habit, nagkakalat anywhere. Amen? May po ako member dati, matagal na, 1997 pa. Sa tuwing mabibisita po ako, nahalata ko ay parang may tinatago sa something. Isang araw hindi niya na naitago, Brad. Ay ko, kapatid, ano yung umuusok sa likod mo? Oh, at yung bibisita ko, may hawak na sigarilyo, tapos tinatago niya. Ayan. Ayun, nasa langit na. Punong-puno na siya ng plema sa lungs. O, bago siya maging Christian, ganun ang trabaho niya, pero naging Christian siya, hindi niya maiwasan yon. Diba? Undeveloped, lack of control, o control of self, habit, tumba, umpog, dapa. Movement. Tama? May mga Kristyano, ganyan. Ano pa? Appetite, di mapigil. Sa bahay namin, bawal na ang karne. Pero minsan natutokso kami, may karne pa rin. Yung siopaw, asadong siopaw. Diba? Giniling na ginisa sa repolyo. Pero si Mrs. po, bawal na. For the meantime. No? Kaya so kami pumupunta ng Quezon City, pag dumadaan niya kami dyan sa may papuntang White Plains, nakita namin yung lapid chicharon. Alam niyo yun? Lapid chicharon. Naku, ako po hindi bibili ng isa. No? Ang sarap-sarap niyan. Napag-alaman ko, at bata pa lang ako, at alam niyo, ang chicharon,
No? Makakamatay yan. Kaya yung lapid chicharo, ang katabi nun, lapida. Okay? Lapida. Ngayon, gustong-gusto kong makatikim. Ba? Kung ano yung masarap, yun yung bawal. Tama ba? Kung ano yung masarap, yun yung bawal. Mainit na sabaw, sinigang, may sili, with patis. Tapos ang ulam mo, bulalo. Ako, sarap yan. Kasi, ayan na yung pinakaano, brother, yung pinakaano ng bulalo. Ako, sarap yan. Diba? Lack of control, appetite, emotion, bigay na bigay. Oh! Pag sa church, umaawit ng Rock of Ages, clap for me. Let me hide and serve. Ano sila doon? Rock of Ages, clap for me. Pag nasa church, pero pag nasa labas, rock, baby, rock. Rock, baby, rock. Diba? Oh. Ano kulang sa atin? Discipline. Dapa, umpog, tumba. Pag ang Kristiyano, Sunday, isang paa na sa mundo, ang lakad mo, alam niyo na, walang direksyon. Okay? Pipili lang talaga tayo pag lago. Pastor, gaano katagal? Depende yan sa'yo. Depende yan sa atin. Pastor Recto, lagi ko narinig about preaching sa church namin. 4 times ko na siya naimbitahan. Lagi niya kanyang testimony. Since na siya na-save, hindi na siya nag-absent. Tama po ba kapatid? Hindi na siya nag-absent. Siguro may absent siya. Tulad ngayon, panay-absent niya. O, hindi natin nakikita, panay-absent ni Pastor dito. Hindi ho. Di ba? Hindi siya nag-absent. Maliban kung may sakit. Di ba? Pero mula naging Christian siya, brother, kailan siya naging Christian ang Papa, Pastor? 1985? I think 85. Tingnan nyo. Ganun tayo. Di ba? Kahit po sino, mangyayari po. At kailangan natin dito yung pagpili. Gano'ng katagal, Pastor? Depende yan sa atin. Okay? Yung childish in choices. Lack of desire for solid food. Kapag bata, sa pagiging Kristiyano, okay, responsibilidad po turuan. Pero pag lumalago ka na, ikaw ay meron ng responsibilidad na magturo sa iba. Okay. Pag childish in choices, lack of desire for solid food, lack of determination for growth, short attention span. So needs constant care, attention, watching. Why? Kasi kami ho, ang mga leaders natin, lagi ho kaming nakabantay. Lagi na lang, yun ang lugar na yon. Paulit-ulit, yun ang sinusundo, yun ang pinupunta nyo ng binabible study. Bakit? Kasi tungkulin po natin, alagaan kayo. Okay? So, mamaya, tinitignan natin ito, may aawit na choir, diba, may tatayo, nagbibigay, pero kung tignan nyo, ayon sa kalagayan ng ating mga puso. Ang paglago ng isang mananampalataya, anong kailangan? Take solid food. Yung teaching. Teaching, amen? Yung tayo laging mag-aral. Acts 2, 41, 42, 43. That they received His word, but they were baptized, and the Lord added the church daily. Nagtuloy-tuloy sila sa pag-aaral. Daily sa temple. Nagtutuloy po sila sa pagbibigayan, sa pananalanginan. Nagtutuloy po sila sa gawain ng Panginoon. And that's why, ito po yung dahilan, mga kapatid, take solid food. Teaching, service. Train themselves to distinguish good from evil. Mahalaga po yung trained. Well-trained tayo pagdating sa gawain ng Panginoon. Amen? So, procedure po, salvation, justification, sanctification, to set apart, what? Merong paglago, gradual.
Step by step. Doon muna. Preparatory level. Elementary level. High school. College. Makita ninyo, nasan ang pinakamasarap? Yung pagtaas ng ating spiritualidad, and even Apostle Paul, yung Galatians chapter 5, verse 22-23, the fruit of the Holy Spirit, there are 9 fruits of the Holy Spirit. Number 1 is love. Number 2 is joy. Number 3 is long-suffering, gentleness, meekness, etc. Yan po yung fruits of the Spirit na nakikita natin mga kapatid, na ito po yung gumagawa ang Diyos sa atin, nadidisiplin ho tayo. Nakakasunod po tayo. Eksaktong-eksakto ang kapasidad ng isang tao. Marami pong professional, marami po dito na angat kayo sa buhay. May posisyon kayo sa trabaho ninyo. Marami po tayo dito nasa level lang. Maybe nasa mababang kalagayan. Pero hindi po nangangahulugan na mababa ka na. Tapos yung spiritual mo, ganun pa. Ba? Sana gamitin din natin yung nakakaangat, yung meron nito, sana sundin natin ang salita ng Diyos. In fact, sabi nga ng Book of James, sa last chapter, yung nakakaalam ng mabuti dito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Tama? Alam mong tama, and then, gawin natin. Sa tayong lalago, sa pakikinig, pag-aaral, at pagtupad ng salita ng Diyos. Tayo yun, ups and down. Kaya sinabi ni Apostle Pablo, do your best to present yourself to God. No? Sabi ng, study to show thyself approved unto God. Wala na po pwedeng gumawa nito kundi tayo. Yung sources of capacity, study, spirit, sensible decision. Okay? Ano sinasabi po doon? Anyone then who knows the good, the ought to do, and does not do it, sins. James 4:17. Wala exempted. Ang labanan ganito. Okay? Move backward, 1. Move forward, 2. Atras ka uli. Sugod. Atras. At least, mabagal, pero consistent. Tama? Ano gusto niyo? Maging kalabaw? O maging, ano yung isang halimbawa? Kuneho ba? Nag-usap yung dalawa. Diba? O ako, malaya ako. Kahit saan, makakaarte ako to. Bilis ko. Tingnan mo, ay yung kalabaw. Wala ano lang ako Sumusunod lang ako sa amo ko. Lagi siya nakatali. Diba? Talo na talo si Kuneho. Saan nakakarating? Iniinggit niya si kalabaw. Inggit. Kaya sabi niya, tingnan wala ka na dyan. Alisin mo na yan, tali mo dyan. Sama ka sa akin. Hindi, sabi kasi ng amo ko, dito lang ako. Tanong si Kuneho, talo na talo. Kung saan. Isang araw, merong mamamaril o namamaril, tinamaan. Alam niyo mga kapatid, ang sinasabi po doon, pag nagpapasubmit tayo, sumusunod tayo, pag nagpapadisiplina tayo, nakala mahigpit ang Diyos, mahigpit ang salita ng Diyos, mabuti na ho na magpasadisiplina po tayo sa salita ng Diyos. Napapahamak ko kayo. Ako'y high school, backslide, 2 months. Nung ako'y bumalik, nung ako'y third year high school, hindi na ako nag-backslide. Hanggang ngayon, nasa church po sa biyaya ng Panginoon. Pastor, kailan po nagba-backslide?
Hindi lang yun mga maalis sa gawain, hindi na bumabalik. Hindi lang ho sila. Pag tumitigil tayo sa pagbabasa ng Biblia, tumitigil tayo sa pananalangin, nagbabackslide tayo. Kaya ang paglago po, depende sa kagustuhan ninyo. Kaya yung iba hindi pa ho kontento sa church. Pag uwi sa bahay, nag-aaral, di ba? Nag-study siya, bisa napipintasan na siya. Ang kasambahan niyo, ano ba yan? Galing ka na sa simbahan, dito nag-aaral ka pa rin. Baka lumagpas ka na sa langit yan. Yeah. Pero hindi. Ang totoo, ato ang utos ng Panginoon, lumago tayo that you may grow sa biyaya ng ating Panginoon. And that's why, isang araw merong glorification. Papalitan ng Diyos ang ating katawang may kasiraan at bibigyan tayo ng katawang walang kasiraan. From corruptible to incorruptible body. Glorification. Isang araw doon na ho, hindi tayo magkakasala, hindi na magkakamali. No, alam nyo, tayo pong lahat, whether you like it or not, magkakamali po tayo. Sa isip. Yeah, sabihin ko, Brad, ang gandang lalaki mo. Abay, nagkakasala po ako noon, di ba? Hindi, biro lang, Brad. Hindi nakuha. Brad, sa isip lang, di ba? Isiyo ka sa kapitbahay mo. Kakasala ka, kakamali ka. Yung ikaw ay bumili isang bagay, may binalik sa'yo, yung tsukli, binilang mo, sobra, tapos nag-ano ka, naliwala mo, alam mong sobra. At tama-tama ito. Kung may kulang pa kasi kami sa bahay. Bisa nagkakasala tayo sa ganun. Yung cellphone, napulot mo, tapos bis na ibabalik mo, hindi mo binalik. Di ba? Nangyayari po yun. At kahit nga po may mga tao sa simbahan, pag naiwan ng cellphone, binabalikan. Amen? At ang wallet, binabalikan. Pag naiwan. Pero pag ang Bible naiwan, hindi binabalikan. Doon mo malalaman yung maturity. Pastor, pakitabi na lang po yung Bible ko, yung kulay blue. Sinakalimutan ko po. Pero pag cellphone ang naiwan, mga kapatid, kahit nandyan na po sa C5, babalikan ho yan. Tama? Pag Bible, ay kasi hindi naman mawawala kasi walang kukuha. Misa tama din naman. Siyempre kung wallet, wala na yung wallet, wala na yung cellphone. Pero bakit nakakalimutan ng Bible? Bakit kaya kinakalimutan ang Bible? Hindi ko alam. Okay, so 10 o'clock at 10:15 po ang worship service. Is there anyone? Is there any question? Kung meron po kayong gustong itanong kay Pastor Dator tungkol sa ating pinag-aralan, bibigyan po natin pagkakataon ng bawat isa. Mga kapatid, meron po kayo. Salamat po. Hindi na po ako pahihirapan ng mga kapatid ho natin. Meron po kayong gusto itanong? Okay. Maturity. Ito yung tanong. Ako ba'y malago ng Kristiyano? Yun ang masarap na itanong. Kayo lang makakasagot. Bakit ako, Pastor, ups and down? Mahina. Lumalakas lang ako pag Sunday. Dalawa lang talaga nakita ko na problema natin. Two-way communication. Read your Bible and pray every day. Yan talagang sikreto. Pag nagbabasa ka ng Biblia, kinakausap ka ng Diyos. Kapag nananalangin ka, kinakausap mo ang Diyos. Two-way communication. Yan lang ang sikreto. Huwag naman po Pastor, nagbabasa man ako ng Bible sa bahay, kaya hindi na ako magsimba. Lagi naman may channel 9, channel 13, channel 2. Doon lang Pastor ako magsisimba. Immature. Di ba kung nakataas na yung paa mo, nakatali, okay lang yon. Pero kung malakas ang tuhod mo, huwag gawin ganun prinsipyo ng mga Kristiyano. Pastor, okay na yun, sa TV na lang ako. Pareho din naman, nakabarong saka naka-necktie. Yan, minsan nadadaya. No. At natin sinasabi pa rin ng Biblia, Hebrews 10:25, huwag kakalimutan ang ating tungkulin every Sunday.
Amen? Mag-aral, matuto, lumago sa Panginoon. Amen? God bless you. Tayo po ay manalangin. Lang ko po ang bawat isa ay tumayo. At bago po sa ating leader, papipray ko muna po kayo. Lahat po tayo tumayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, lubos po ang aming pasasalamat. Nais po naming lumago, magbunga, kami po ay maging matatag na mananampalataya. Minsan may mga struggle na hindi namin mapaglabanan kung ano yung po yung mga kahinaan ay yung minsan ang mga nagiging dahilan. Parang kami talunan, kami po ay natatalo sa mga material na bagay, natutokso, nahihila ng laman, naaakay ng mundo. Ang bawat isang narito, Panginoon, Ikaw ang lalong lubos na nakakaalam kung ano estado na ang aming espiritualidad. Sana, Panginoon, bawat isang nakinig ay na-review kami at yung iba maguhan ay natuto. Hangarin ko po, Panginoon, ang bawat dumalo ngayong umaga sa Sunday School ay paalala mo sa amin sa tuwi-tuwi na ang iyong salita ay siyang gabay. Siya ang aming tunay na gabay. At ikaw, Panginoon, ay lagi namin makatalamitan, not only every morning, but every night, every hour. Ano man yung time namin para sa inyo na pwede namin gawin. Meron kaming time to work, time to play, time to eat. Meron pong time na para mag-meditate kami ng iyong salita at para mag-pray kami. Salamat po, Panginoon. Nasayin po namin ang pagkain na kinakailangan na namin, na hindi na kami dapat pangturuan, kundi kami po ay dapat nagtuturo ng tama. At kami, Panginoon, ay matanggap ng malaking pribilehiyo sa inyo, tulad na ginagawa mo sa buhay ko, Panginoon. Kailangan ko patuloy ang inyo pong tulong at gabay. Hindi rin ako makakatayo, sapagkat hindi ko iniisip, Panginoon, na kaya ko ito. Hindi ko po iniisip, Panginoon, na kaya ko ito. Maaari isang araw, babagsak din ako. Pero mula sa iyong biyaya, nakakatayo po ako, Panginoon, at nakakapaglingkod. Alisin mo po ang anumang kahadlangan sa buhay ng mga kapatiran, at dalayan ko po ang mga members po dito po sa lugar kung saan ay aking kasama ang mga matatapat na mga kapatid, mga katuwang sa gawain at ang mga baguhan sa pagdalo. Pagpalain mo sila at palaguin sa kanilang pananampalataya. O Ama, sa iyong kapurihan, sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen.